Sa mga balita naman po, sa Metro Manila mga kapatid, pinaplansya na ng Bureau of Corrections ang paglilipat sa mga high-profile inmates mula sa New Bilibid Prison papunta po sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Bahagi po yan ng hakbang ng pamahalaan para mapigilan ang patuloy na pagkalat ng iligal na drogas sa Bilibid. Ayon po kay Katapang, mas mababantayan ang mga high-profile inmates sa kulungan sa Mindoro. Dodoblehin daw ng mga gwardya ang nasabing kulungan. May ilang high-profile inmates na raw na nailipat pero naantala lamang ito dahil sa mga nagdaang bagyo. Tiniyak naman ng kalihim na hindi na lalala pang problema sa drug trade sa mga kulungan dahil sa paglilipat ng mga preso. Narito po ang bahagi ng panayam kay Bucor Director General Gregorio Katapang sa programang ito. Doon talaga baksakan ng mga super drug lords. At ngayon, top po ang madideploy. Sila po yung inner security, kami outer security. And then additional na mga gadgets, pati aso, nagpapatrain tayo na marunong mag-stick ng cellphone. So, doon na lang po lahat para kasi kung nandito sa Muntinlupa, congested po kami dito. Napakahirap po bantayan eh. Yan nga po ang tinig ni Bucor Director General Gregorio Katapang. Samantala patay ang isang Chinese matapos pagsasaksakin sa loob ng minamaneho niyang sasakyan sa Maynila. Kita po sa video ang paglapit ng suspect sa bintana at pag-unday ng saksak sa driver. Naglakad ang suspect na parang walang nangyari matapos ang krimen at sumakay ng tricycle papalayo sa lugar. Ang biktima sinubukan pang magmaneho pero huminto rin po at binawian ang buhay. Inaalam pa kung ano ang motibo ng suspect sa krimen. In broad daylight mga kapatid, yan pong pananaksak na iyan sa Maynila po. Sa iba pang mga balita, arestado pong isang Cameroonian na sangkot daw sa block dollar scam sa Makati City. Nag-aalok ang suspect ng tinatawag niyang milyon-milyong halaga ng black dollar o anyay marked money. Magagamit lamang daw ang pera kung bubudbura ng espesyal na kemikal na sa kanya lamang mabibili. Napaniwala ng suspect ang isang Pinoy na nagbayad naman ng 50,000 pesos. Nang maningil muli ang suspect ng kalahating milyong piso, nakatunog na ang biktima at humingi na po ng tulong sa mga otoridad. Ayon sa NBI, nagiging talamak ang modus lalo't gumagamit na ng Facebook ads ang mga nasabing suspect. Nahaharap naman ang suspect sa patong-patong na reklamo. Inaalam na kung may kaugnayan siya sa iba pang Cameroonian na inaresto sa parehong modus ngayong taon lamang.